daw siya kung hindi niya i-preach ang gospel. Amen. Tayo, wala na po tayo sa curse. Tandaan mo yan, church, ha? Hindi ka pwedeng ma-curse. Pero dito sa verse na to, ini-encourage lang tayo to share the gospel. Kung si Pablo nga, sinabi niya na sumpain siya kapag hindi niya share yung gospel. So the more na tayo po, dapat willing tayo mag-share ng word of God. Amen. Marami sa ating mga tumatawag sa sarili na Kristiyano ay abalang-abala sa paghingi ng pagpapala, ng kagalingan sa ating mga karamdaman, ng mga pera na kailangan natin sa buhay, ng mga pinapangarap natin at mga gusto. Masama po ba yun? Hindi. Hindi po masama na humingi sa Lord. Di ba yung mga parents natin, they are willing to give anything and everything sa kanilang mga anak. Hindi po yun masama. Pero dapat, ang number one nating agenda is to share Jesus Christ. Sana isama natin sa prayer natin, Lord, paano ko po ba malilid sa inyo yung kasama ko sa bahay? Paano ko kaya malilid sa inyo yung aking katrabaho, yung kaklase ko, yung kapitbahay ko na chismosa or chismoso? Paano ko kaya siya malilid sa Lord? Amen? Nagpipray po ba tayo ng ganon? Amen. I know nagpipray tayo ng ganon. Naniniwala ako doon, di ba? Sabi nga, even our enemies, we need to pray for our enemies. Amen. Sa parang ito tayo nagkakaroon ng kaligtasan, kaya dapat lang na ituro ang maging paraan para magkaroon din ng kaligtasan ng napakarami pang tao. Di ba? Andun yung burden natin na alam natin, yes, secure tayo, we go to heaven. Pero at the other side, meron kang worry. Yes, nasa heaven ako. Paano kaya yung aking girlfriend or boyfriend, baka may jowa kayo, or yung asawa, di ba yung anak, or kapatid, saan kaya sila pupunta? So we needed to pray for them. We needed to share the gospel to them. Amen po ba? Amen. May mga taong tayo lang ang pinaka-epektibong makakaabot, kaya dapat din natin dibdibin ang soul winning. We must put soul winning back to our topmost agenda kung ito man ay nawalay sa ating pang-araw-araw na panalangin at gawain. Kasi diba, hindi naman tayo talaga natin ma-reach out ang lahat ng tao. Kaya po ba natin makapunta ng Africa? Diba? Hindi naman po lahat. Pero maaaring ipadala ka doon ng Lord. Hindi po natin masasabi. Maaaring ipadala yung iba sa Mindanao and so on. Ang ibig sabihin lang po dito, kung saan ka nilagay ng Lord, then yun yung pwede mong share ng gospel. So first and foremost, ang una nating ministry ang ating family. At yun yung maganda sa ating church kasi most of the people attending our church, talagang family tayo dito, di ba? So pamilya. Ayan. Yung magpatotoo para kay Kristo, magsaad ng mabuting kasaysayan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, at umakay ng mga kaluluwa patungo kay Kristo. We have our individual testimonies. Paano ka nakakilala sa Lord? Paano ka binago ng Lord? Paano ka pinagpala ng Lord? Hindi lang naman ang blessings is all about financial, diba? So, maaring meron ka ng peace of mind. Diba? Meron kang magandang kalusugan. So, you needed to share that to other people as well. Kung sa kasalukuyang panahon na available sa ating mga napakaraming means of communication at hindi lumalago ang isang church, maging isang home church, Bible study, fellowship, at iba pang gawain sa Panginoon, maring isa sa mga dahilan ay ang kawalan o hindi effective na sharing. So dito, pag-aralan natin yung Book of Acts. Sariwain natin ang isang halimbawa ng isang effective na pagbabalita tungkol kay Jesus. Siyempre, dapat ang pag-share natin ng gospel is biblical. At ano po ba yung sinasabi ng Bible? Basahin natin sa Gawa, chapter 8, 26 to 29. Alam nyo, nung ito yung minimeditate ko, ang dami kong natutunan. And I believe marami po tayong matututunan. Amen po ba? Pumalakpak nga, excited na matuto sa umagang ito habang umiinom ako. Ayan, pasensya na po, medyo inuubo pa po tayo. Ayan, basahin po natin. Pagkatapos, sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, yan, may nagsalita, di ba? Angel of God. Pumunta ka sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Halos hindi na iyon dinadaanan ngayon. Pumunta nga doon si Felipe samantala isang eunuko na pinunong taga-Ethiopia na ingat-yaman ng Candace, reyna ng Ethiopia, ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba at pauwi na noon. Nakasakay sa kanyang karawahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. At sabi ng verse 29, sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu
kay Felipe. Amen. So napakasimple ng istorya. Sabi ko dito, napakaganda ng opening ng kwento. Si Felipe, sa English, si Philip, isa siya sa mga very powerful evangelists. Yung evangelist, ibig sabihin, nag-aakay ng mga kaluluwa din napapatanggap sa ating Panginoon, being their Lord and Savior. Kasi iba-iba tayo ng giftings, di ba? So may mga evangelists, merong pastors, merong teachers, may mga prophets, and so on. Yan, of those times. At kinausap siya ng Espiritu ng Diyos. Take note ha, merong word, merong voice of God. Pumunta ka sa ganitong kalsada at meron akong ipapagawa sa iyo doon. So merong personal na instruction ang Lord kay Philip para i-bring itong eunuko na ito. Ngayon pag-aralan natin, ano po bang ibig sabihin ng eunuchs? Yung mga nanonood dito ng Korean novela, siguro naririnig nyo yan, di ba? Eunuko. Ayan, tama. Thank you at pinalas natin. Alam niyo church, hindi lang sa Ethiopia, merong eunuko. Hindi lang sa Africa, hindi lang sa China, hindi lang sa Korea. So iba't iba pong mga kabihasnan, meron po niyan. I don't know in the Philippines, parang wala naman sa ating, hindi kasi ako historian, so correct me if I'm wrong. Ayan, pero sa ibang bansa, madami pong mga eunuchs. Ang mga eunuch ay mga lalaki na batang-batang edad pa, mga 7, 8, or 9, na taong gulang pa lamang ay kinakapon na. So, kinakapon. Amen. Yan. Bakit po sila kinakapon? Ibig sabihin, hindi na sila capable magkaroon ng anak, makapag-reproduce. Yan ay narinig ko dun sa mga, yung sa baboy, di ba? Minsan yung mga pagbata pa lang, kinakapon yung mga baboy. Amen. Bakit sila kinakapon? Batang-bata pa lang. Kasi they were groomed and trained to serve the female members of the royal family. Sila yung kasakasama ng reyna, sila yung kasakasama ng mga prinsesa, ng mga asawa ng hari. Kung maraming asawa yung hari. Kasi di ba during old times, maraming asawa yung mga hari. Amen. Sila yung kasakasama ng mga royal family, ng mga female. At syempre, dahil ayaw naman ng mga kalalakihan na sila ay madaya, na mga lalaking katulong doon na baka isang araw ma-in-love ang reyna, ma-in-love yung prinsesa doon sa kanyang katulong or sa kanyang kasakasama. So, kinaka-straight na agad habang bata pa. At alam nyo pala, may effect yun. Kapag pala kina-straight sa English or kapag kinapon, hindi na raw tinutubuan ng bodily hair, hindi tinutubuan ng bigote, hindi lumalaki yung boses, laging high pitch na parang pinipilas na lata. So, ibig sabihin yung pagiging manly, hindi nade-develop kasi nga castrated. Ayan. So, isang eunuch, ang treasurer ng reyna ng Ethiopia, pumunta siya sa Jerusalem. Take note, sabi sa verse, pumunta siya sa Jerusalem. Anong ginawa niya sa Jerusalem? Sumamba. So, obviously, God-fearer. May takot sa Diyos, etong taong ito. So, di ba yung mga sinashare naman natin ng gospel, minsan kilala naman nila si Jesus Christ, nagpipray naman sila, di ba, nag-church naman sila. Katulad nitong eunuch na to. He was not a Jew, but a believer in Yahweh. Therefore, sumasamba rin siya sa Jerusalem, although hindi doon sa kaloob-looban ng temple. Matapos siyang sumamba, sumakay siya sa kanyang karawahe at ginhawa nito, nakapagbasa pa siya ng scripture. Yung ginagawa niya, di ba, nasa karawahe siya, after niyang mag-church, after niyang sumimba, and then anong sabi dito? Nagbabasa siya ng Bible. Ang galing, no? Pagkatapos ng worship service, nagbasa ng Bible. Amen. Ano rin yung binabasa niya? Yung Book of Isaiah. At doon tayo magduduel. Alam niyo po, meron tayong 10 points na matututunan dun sa story na ito. So at least meron tayong background. Alam natin ha, pinag-uusapan natin dito yung Ethiopian eunuch at saka si Philip. Amen. Sila yung main characters. Siyempre, kasama na rin yung kabayo kasi may karwahe, pero sila yung main characters yung dalawa. Alright? Number 1, tandaan natin church, it must be spirit-led. Sabihin mo nga spirit-led. Ano ibig sabihin niyan? Di ba sabi ng verse, sinabi ng Espiritu ng Diyos kay Philip. Very specific instruction ng Lord. Ikaw, ako naniniwala, kakausapin tayo ng Lord. Maaaring kinakausap ka ng Lord sa dreams. Ako kasi sa panaginip kinakausap ng Lord. Maaaring sa vision, kung open yung vision mo. Maaaring sa scripture. Maaaring sa pagkakataon, sa sitwasyon. Maaaring sa mga pastors natin, mga elders ng ating simbahan. Or even the message this morning. Kasi tayo naman po ay vessel at instrumentang ng Lord. Sabi ng Lord, magpunta ka doon sa kalsadang yun. Tumakbo ka at pasakay kang
lumakad sa gilid ng karwahe. Amen. Sabi ko dito, church, hindi lahat ay ginagawa na lang ng walang kaabog-abog. Kailangan marunong tayong makinig sa tinig ng Espiritu. Hindi porke gusto ko lang, gagawin natin to. Dapat tayo po ay Spirit-led. Amen. Kung anong sinasabi ng banal na Espiritu, yun po yung ating gagawin. Dapat may Spirit-led going and sharing because the work of the Spirit is a very important component in sharing Christ. Kasi diba, alam natin na lahat ng ginagawa natin for the glory of the Lord. So therefore, dapat ang ating decision making, yung mga actions natin na ginagawa, especially in soul winning, dapat led tayo ng banal na Espiritu para kasama po natin ang banal na Espiritu. Amen po ba? Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 14, ang lahat na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Mga anak po ba tayo ng Diyos? Amen. So therefore, lahat tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Amen. So again, number 1, natandaan po natin, dapat tayo po ay Spirit-led. Amen. Pangalawa, sabi dito church, it is transcendent of race, nationality, and gender. Ayan. Ano ibig sabihin nito? Diba sabi ko kanina, the eunuch was an Ethiopian, hindi siya Hudyo. Diba? So, sabi pa dito, maging yung babaeng Samaritana sa balon na kinausap ng Panginoon, nagsabi, bakit mo ko kinakausap? Samaritan ako, Hudyo ka. So therefore, hindi nakatingin kung anong lahi, anong nationality para share natin ng gospel. Amen. Ako may story ako dyan. Actually, requester ko nung okay nasa Japan. Kapal na mukha ko. No? Sinayaran ko talaga. Pinag-pray ko yung dalawang requesters. And then, tapos na ako mag-pray, nakapikit pa rin sila. So, ibig sabihin, talagang dinadamdam din naman nila yung panalangin. They don't know how to pray like we did, like we do. Pero, andun yung pagsama naman ng Espiritu. Amen. So, regardless again of the race, nationality, if we are going to be an effective sharer of the gospel, we must be colorblind. Pinost ko to ha. And politically blind in terms of color. Walang green, walang yellow, walang red. Ako hindi talaga ako politically biased, sorry ha. Kasi nga, ayokong mag-promote ng any government official. Amen po. Dahil anuman ang kulay ng tao, ang Espiritu na galing sa Diyos ay nandun din sa taong yon. So in sharing the gospel, syempre, hindi dapat natin pinag-uusapan yung mga politics, diba? So dapat hindi natin pinag-uusapan yan. Siguro kung nasa meeting lang tayo ng church natin, pwede yan. Kasi tayo-tayo lang po yun. A eunuch is a castrated male. Alam niyo po ba, may ibig sabihin nun kapag sinabing castrated. Ang mga attitude daw ng maraming tao sa ganitong gender different ay magkakahalo. Pinag-aralan po natin yan. So, syempre, kapag daw castrated, yung mga eunuch, ito yung mindset ng mga tao. May mga tao daw na ang tingin sa mga eunuch ay neither male or female. So, hindi ma-distinguish yung gender. Kaya nga sabi dito, dapat transcendent of race, nationality, and gender. Yan. Bakit daw? Kasi they were not able to function either as a male or a female. Diba? Many people, on the other hand, also consider them as both male and female because in them, the qualities of those two personalities merge. So, iba pa yung, ano yung Aphrodite? Ano yun? May term doon, yung dalawa yung kasarian. Hermaphrodite, yun, naalala ko. Iba pa yun, dalawang kasarian ng hermaphrodite. Eto, nawalan ka ng pagkalalaki, di ba? Kung sabihin na natin na gano'n in our term. Pero hindi yun hinayaan ni Philip na maging issue. Di ba? Naging issue, ay hindi ko to susyaran, hindi ko maintindihan kung ano ba to, male or female ba to. Hindi. Sinabi ng Espiritu na ito ang pakikinan ng salita ng Diyos. Ano ginawa ni Philip? Eh di sinira niya ng gospel. Amen. Another noteworthy thing is the transcendence of social, political, and economic status. Ano pa po? Remember, itong eunuch na to, sabi dito, is the finance minister of the queen. Kapag finance minister ka, big time ka. Kanina narinig ko yung term na milyones, millionaire. Itong eunuch na to, madaming pera. Eh syempre, si Philip, ba tingin nyo mapera? I doubt na ganun siya kayaman katulad ng eunuch na to. Kung meron kang inferiority complex, dumating si Henry C. Sharean mo kaya, baka ako matatakot ako, no? Baka hindi ako papasukin sa SM, charot yan. Ayan, so, ibig sabihin, hindi naging dahilan yun para hindi niya sharean. Amen.
At on the other hand naman, kung tayo masyadong mataas, halimbawa, tayong presidente, tayo yung director, amen. And then gusto natin sharean yung mas nakakababa sa atin. So diba, minsan ang hirap din magpakababa to share the gospel to others, amen. So dito tinuturuan lang tayo, church, na kung gusto natin na maging effective na instrument ng Diyos, kung sinong i-assign ng Espiritu, ano man ang itsura, mukha man siyang Koreano, mukha man siyang African, Nigerian, amen? Kulay o kalagayan sa buhay, yun ang lalapitan natin dahil yun ang assignment natin. Amen po ba? So again hindi tayo namimili sa share ng gospel. Dito sa church natin, iba-iba tayo. May mga estudyante, may mga nanay, may mga tatay, may mga bata na naglalaro. Amen? So iba-iba po tayo dito. Pangatlo, sabi dito church, it builds on what is there. Ano ibig sabihin nun? Yan. Hindi umimbento ng event si Philip. Ang pinalapitan sa kanya ng Espiritu ay yung eunuch who had just been to Jerusalem to worship. Ibig sabihin, meron na agad opening na itong taong to, may puso ito para sa Panginoon. Meron siyang need, meron siyang desire na mag-worship sa Lord. In other words, itutuloy na lang yung nasimula na magandang gawain sa templo. So from worship, this guy was reading the scripture. So makikita natin, yung eunuch na to, talagang merong puso para sa Panginoon. So, halimbawa, kung mag-share tayo ng gospel, syempre, medyo tingnan din natin, ito bang taong to ay parang may puso din sa Panginoon, merong willingness to listen to the Word of God. Amen. Naalala ko ito, share ko sa inyo kasi sa pinanggalingan kong simbahan, mag-conquest daw. Alam nyo ginagawa ng conquest? Grabe. Kakatoka, bahay-bahay. Kumato kami bahay-bahay. And then, alam nyo, sinabi nung lalaki, satanista siya. Syempre, sabi, sharean daw ng gospel. Padali, parang sinira ng gospel. Ano nangyari? Di naging labanan. Nag-awayan. Amen. So, dapat, medyo, tingnan din natin, it builds on what is there. Hindi pa siguro perfect time. Diba? Hindi parang bigla-bigla pumunta ka doon. And makikipag-away ka para hindi ka magsusoul winning. Nakipag-debate ka. So, mali po yun. Hindi po dapat natin pinapractice yun. Amen. Ganyan din kaya tayo, amen, na pagkagaling sa worship, sa sasakyan pa lang, mamaya, sa sasakyan pa lang, hindi pa lang, kung hindi ka naman nagmamaneho, nagbabasa ka ng Bible, or nagbabasa ka ng devotional book, or kung wala kang Bible doon, nagkukwentuhan kayo, kung anong napakinggan nyo, ay, ito sabi ni Pastor Rio, na-bless ka ba doon? Or ano yung natutunan mo? Alam mo ko nagtatanong ng ganon, pag nauwi namin, ano pong natutunan niyo, Mother, Father, sa sinabi ni Pastor, sa sinabi ni Pastora? Lagi ako nagre-review. Ina-assess ko yung natutunan. So kahit paano, may retention. Hindi talaga lahat marirecall eh. Hindi nyo talaga lahat marirecall. Kaya gumagamit tayo ng mga images dito para at least may mga maalala tayo. So dapat may ganon. After the church, mag-review tayo mag-assess po tayo. Katulad nung ginawa ng eunuch. Right after na mag-worship, nagbabasa siya ng Bible. Diba? Amen. Yan. So sabi dito, pinag-uusapan natin ano yung mga sinamba, anong kinanta. Di ba, minsan pinag-uusapan natin yun, na-bless talaga ako dun sa kantang yun. Ako actually gano'n, sinesearch ko sa internet. Diba, pintig ng puso, na talaga sinesearch ko, tapos pinapakinggan ko. Amen. So dapat, gano'n din po tayo. Yan. Number 4. Sabi dito, church, it is sensitive to good openings. Yan. The recipient was in the right spiritual mood. Sinabi ko kanina, nasa mood etong eunuch na to kasi nagbabasa siya ng Bible. So therefore, interested siya kung ang pag-uusapan nyo tungkol doon sa kanyang binabasa. Ay halimbawa, abalang-abala. Abalang-abala yung tao, pumunta ka doon. Sobrang busy niya. Tingin mo ba may entertain ka na? Hindi. Baka mabad trip pa siya sa'yo. So dapat meron tayong right timing, yung good openings. Binabasa pa man din ang libro na Isaiah and that was a very good opening. Hindi lahat ng oras is a good opening. Nonetheless, sinabi sa'yo talaga ng Lord. Eto kasi tingnan nyo, talaga may instruction ng Lord, kaya perfect timing. Sabi nga, there is a time and a season for every matter under heaven. Kaya dapat we must be sensitive to good openings. Halimbawa, may kasama tayo dati sa church, and then 2 years na natin hindi nakakasama, and then chinat natin sa Facebook. Hindi tayo naging careful dun sa paraan ng ating pag-invite. Amen. So baka hindi siya
makabalik. Baka ma-offend siya sa manner ng ating pagsasabi sa kanya. So, dapat sensitive tayo sa good openings. Amen po ba? So, ganun din sa pagbabahagi ng gospel to other people. Bawa, sinabi mo sa kanya, alam mo, pupunta ka ng impyerno pag hindi ka umalis sa pinaniniwalaan mo. Pag hindi mo tinigil ang pagsamba mo sa Diyos-Diyosan. Tingin mo, maakain mo siya sa Lord? Hindi, mag-aaway kayo. Yun ang sigurado mangyayari yan. Mag-aaway kayo. Dapat careful tayo, sensitive tayo sa good openings. Amen po ba? Pumalakpak nga sa Lord ang natututo. Number 5, it is obedient to the Holy Spirit. Kasi minsan kahit may instruction, pinakinggan na nga natin sa mensahe, hindi naman natin sinunod, edi wala nangyari. So dapat obedient tayo. Sa mga kwento ni Paul, hindi sila basta-basta nagpupunta o nagtuturo sa isang lugar kung walang sinasabing espiritu. Dito may natutunan ako. Tingnan niyo sabi ng Gawa 16:7. Basahin natin ha. Pagdating sa hangganan ng Misiya, papasok na sana sila sa Bitinya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Tingnan nyo, may sarili silang gustong gawin. Masama po ba mag-soul win yung nagagawin nila? Masama po ba? Hindi. Pero sabi, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya lang ni church, ganito, huwag tayo mabulag ha. Hindi tayo dapat nakatingin sa quantity. Amen. Nakatingin tayo sa quality. Halimbawa, ang church natin, maaaring kakaunti tayo, pero ang puso naman natin ay, di ba natapit na natin yung dito, kaaya-aya sa Lord, kasi ang Lord nakatingin sa puso. So therefore, nadidelight natin ang Lord, kasi ang Lord nakatingin sa quality ng ating puso, hindi sa quantity. Amen po ba? Amen. Sabi dito, meron silang gustong puntahan para mag-share na hindi masama. Yung mismong Espiritu ni Jesus ang pumipigil sa kanila. Anong ibig sabihin nito? Hindi lahat ng lugar, hindi lahat ng oras, hindi lahat ng tao, kahit ano na lang ay pwede. Sumasangguni muna dapat tayo sa Espiritu at siya ang magsasabi. Amen. Dapat ganun. Hindi yung basta-basta na magustuhan lang natin. It should be led by the Holy Spirit. Yan. Di ba sabi dun sa verse, sabi ng Espiritu kay Philip, go south. In this case, ang sabi kay Philip, habulin mo yung karwahe at pag naabutan mo, stay near it. What does it mean to stay near a chariot or a carriage? Sabi dito, church, kung mabilis yon, mabilis ka rin. Kung mabagal yon, mabagal ka rin. Sasabay ka dito. So, sumasabay ang nag-share ng gospel dun sa tatanggap nito. Amen. We adjust to the time. Dun sa mga tao na makikinig ng Word of God. Kaya salamat sa Lord, di ba mayroon na tayo ngayon na youth fellowship. Kasi naiintindihan natin na yung mga kabataan, syempre, ano yung ginagawa nila? Napupuyat sa gabi. Di ba? So therefore, at least kung napuyat man sila, makaka-attend pa sila ng medyo late. Magigising-gising sila ng alas 10, abot pa sila sa susunod na service. Or di ka, hindi available ng Sunday, may trabaho. O edi may Saturday tayo ngayon. Di ba? So we adjust to the time. Doon sa mga nakikinig ng Word of God. Amen po ba? Even in our Bible studies. Amen. Kung ito man ay online, ito man ay face-to-face, we adjust to the time of the people na makikinig ng Word of God. Nag-a-adjust ang mga teacher. Hindi natin iniisip ang convenience natin, kundi ang convenience ng mga pasyente. Kasi tandaan mo, nagsiserve tayo. Hindi tayo ang pinaglilingkuran. Doon nga sa nabasa ko sa book ni Pastor Ed Lapis, hindi daw dapat tayo katulad ng doktor. Diba? Yung ang aga-aga mong pumila doon, alas 7 ng umaga, pero darating ang doktor alas 2, tas naabutan ka pa ng cut-off, babalik ka na lang sa susunod. Hindi dapat tayo ganun, diba? So we adjust to the time of the listener. If you will win souls, you adjust to your hearer. You adjust your language. You adjust your time. And you adjust your style. Ayan, pansin nyo, ang paraan ko kasi ng pagtuturo, pansin nyo, lagi ako nagtatagalog. Amen. Kasi, for me, common language natin yung Tagalog. Amen. Pero halimbawa, nasi-share ako nung before, nag-Bible study kami sa De La Salle sa Manila. So, we're using the English language. Kasi, both of us understand the language. But, syempre, kailangan natin adjust dun sa nakikinig. Amen. At kung tatanong niya, ano po bang best version sa Bible ang dapat mong gamitin? Ang sagot ko dyan, ano yung version na maintindihan ng karamihan? Amen. The version that we could understand. The love of God, the understanding of the knowledge and wisdom of God. Siyempre, i-check natin yung context, kung tama yung konteksto ng ating binasa in accordance to the original translation. Amen. Number 6,
It is accessible. Ayan, accessible. Si Philip ay nandun lang, proximate, safely distant, but prepared to be near whenever the occasion calls for it. Yung pagsabay ni Philip was not threatening. Ibig sabihin accessible, nasa office ka, may katrabaho ka, may katabi ka araw-araw sa office. Sharean mo ng gospel. Diba? Nasa bahay ka, may anak ka, may asawa ka, may kapatid ka, 24/7 mo silang kasama, share the gospel. Nasa school ka as a teacher, you have your students, share the gospel to your students. Estudyante ka, you have your classmate, share the gospel to your classmate. Marami dito businessmen, businesswomen, you have your clients, customers, share the gospel to them. Ibig sabihin kung nasan ka, hindi naman sasabihin sa'yo siguro ng Lord na sige, pumunta ka doon, saan ba may gera ngayon? Sa Russia, sa Ukraine, amen. Hindi naman siguro ganon. Nonetheless, talagang specific na sinabi sa iyo ng ating Panginoon. So kung nasan ka, that's our market. Amen po ba, church? Amen. So therefore, we have different markets. Kasi yung market ninyo, ni nanay, hindi ko naman market yun. Amen. Diba? Mga kananayan, diba? Mga kamamaan, mga kabataan. Sige, sa mga kabataan tayo. Amen po. Yan. Ituloy po natin. At sabi dito, ang ganda, mga gawa 8:30. Kaya patakbong lumapit si Felipe. At narinig niyang binabasa ng pinunong aklat ni Propeta Isaias. Ito na-observe ko ito minsan sa mga estudyante ko. Nagpapatunog ng Christian songs. Ibig sabihin, meron silang desire na makinig ng Christian songs. Ang dami nilang alam na Christian songs. Amen. May mga iba, alam nila yung mga verses. Ibig sabihin, meron silang desire to listen to the Word of God. Tinanong ni Felipe ang pinuno, naunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Amen. Ang ganda ng tanong. Philip ran. Talagang may pagsisikap. And the good thing was the Ethiopian was reading aloud. Pinadali niya na i-share niya, advertise niya to one and all that what he was doing. He was reading Isaiah. So therefore, andun na yung paraan para makapag-share siya ng gospel. Kasi it is accessible. Amen po. Number 7, church. It works and exerts effort. Ano ibig sabihin yan? The sharer works and exerts effort. Siyempre, we believe in the grace of God. No question on that. Amen. Pero we needed to cooperate with God. Kung gusto natin na maging effective na tagapagbahagi ng salita ng Diyos at taga-akin ng tao patungo kay Jesus, we do what is needed so the work is done. Lumakad, tumakbo, lumangoy kung kailangan. Nagtatrabaho ang tagapagsalita ng Diyos, hindi passive, hindi tamad. Amen. So, masisipag po ba tayo lahat? Amen. Pumalakpak nga sa Lord ang masisipag. Amen. So, lahat tayo masisipag. Amen. So, therefore, we can share the gospel to others. Number 8. It begins with fine openings. A fine sharing begins with fine openings. Kung maghahanap ka agad ng mga pagkakaiba, sino makikinig sa iyo? I-reject ka kaagad ng tao dahil sobrang sakit at lakas ng dating mo. Halimbawa, ang pinag-usapan nyo na agad, na nag-share pa lang kayo ng gospel, ang pinag-usapan nyo na agad, paano ang baptism sa inyo? Dapat ba wisik-wisik lang? O dapat nilulublo? Amen. Eh, hindi pa naman siya nakakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi dapat muna agad yun ang pinag-uusapan. Amen. Ano mangyayari kapag meron pa sa inyong rebulto? Naniniwala ba kayo sa santo? Tingin nyo dapat pag-usapan nyo in sharing the gospel? Hindi muna. Amen. Nonetheless, siya talaga yung nagtanong after hearing the word of God. Dapat careful po tayo with our fine openings. Dito ang ganda ng tanong niya. Philip asked a very safe question. Safe ang tanong. Do you understand? Ganun yung tanong niya. Do you understand yung nababasa mo? Hindi pangungutin. Do you understand? Ang bobo mo naman. Hindi mo naintindihan yung binabasa mo. Dapat, careful tayo. Do you understand what you are reading? And then, ang ganda rin ng sinagot niya, di ba? Paano daw naman niya maunawaan kung walang nagpapaliwanag sa kanya? Eh, the opening time para makapag-share siya ngayon ng gospel. Amen. Dapat tonong tanong at hindi pangungutya. Hindi nakakatakot. Hindi nakaka-nervous makipag-usap sa taong magandang pasok sa isang diskusyon. Di ba may ganyan? Di ba mga estudyante? Tapos very
intelligible, halimbawa yung professor talaga simula hanggang dulo, sa ulo niya lahat, diba? Ang hirap i-approach. Na-experience ko yan. Lalo na nung nasa Lasal ako, hindi ko talaga siya maintindihan, parang German na hindi ko alam, mathematics pa naman. So hindi mo siya ma-approach, diba? So dapat tayo, approachable tayo. Amen po. Amen. Sabi dito, basahin natin yung verse Gawain 31. Sagot naman ito, paano ko maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? O diba sabi ng eunuch, at si Felipe ay inanyanyahan niyang sumakay sa karawahe at umupo sa kanyang tabi. O tingnan nyo, ngayon, nag-build yung kanilang relationship. Diba? Siya, pasok ka sa aming bahay. Amen. Yun yung sasabihin mo, pag hindi mo pinapasok dito sa iyong tahanan na Diyos, magpapagpag kami at susumpain tayo. Hindi ganun, diba? Kasi hindi naman nila naintindihan yung ganang bagay. Amen po. Dapat, we'll let them na tayo ay papasukin sa kanila. Ibig sabihin, andun yung willingness to listen to the Word of God. Kaya hindi dapat sa pilitan ang sharing ng gospel. A good question co-access a good answer, and a good question extracts an invitation for conversation. So, i-check natin. Lahat naman tayo nag-share ng gospel. Ako, china-check ko rin ang sarili ko. Minsan, may mga pagkakataon na nagkakamali tayo ng approach, kaya pala hindi na siya nadadala sa Panginoon. There was one time, hindi ko naman, pangalan nun? Hindi ko intention na i-share yung napagdaanan niya. Pero may mga ganun palang tao, yung sensitive, ayaw nila na ikwento mo sa iba as a testimony yung kanyang pinagdadaanan. So dapat careful tayo doon kasi may mga introvert, may mga extrovert, may mga ambivert. So maaaring sa'yo, wala kang intention na ipahiya siya or what, pero yun ang dating sa kanya. So dapat careful po tayo. Amen po ba? Amen. Yan. Sabi pa dito, sa gawa, ayan, may nilagay pala ako dito. Maraming soul winner na nakikipagkwentuhan. Di ba ganun ang ginawa natin? We build relationship, nakikipag-friends tayo. Maya-maya ng konti, nakikipagbakbakan na at nakikipagsumpaan na sa kapatid. Amen. Ang nagiging ending ng soul winning, walang soul, walang winning, kasi hindi maganda ang pasok. Sa halip na na-win yung kaluluwa, naging kaaway pa. Kasi nga, hindi maganda yung approach. So, dapat careful po tayo. Gawa 8:32-33. Yan. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimig kahit kaunti man. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang sino makakapagsalaysay tungkol sa kanyang angkan sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Alam natin yung ibig sabihin nito kasi nabasa na natin yung Bible. Alam natin na this verse is referring to Jesus Christ. Pero si eunuch, hindi na alam. Amen. Sabi niya, yan, nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino bang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Amen. Sabi ng verse 35, simula sa kasulatang ito ay sinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. The very issue that his eunuch was talking, asking and reading about became springboard for the eventual conversation. It was some would call bullseye. So target na saktong-sakto, yung palang binabasa ng eunuch na to ay si Jesus Christ. So nagkaroon niya ng pagkakataon si Philip to share Jesus Christ to this eunuch na hindi pa niya kilala noon. It was a prophecy read and interpreted by Christians as referring to Jesus Christ. It was a perfect opening, a divine appointment. Ang binabasa ng eunuch is a prophecy about Jesus, and it was the Spirit of Jesus that sent Philip to that man. And the question was, sino ba ang tinutukoy? At sakto, ang tinutukoy ay si Jesus Christ. So in our church, wala tayong pinag-aaralan dito kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? Amen. Malapit na tayo matapos. Number 9. Gutom na tayo. Sabi dito, it knows how to answer correctly and appropriately. Sabihin ko, dapat tama ang paraan ng pagsagot. Tama, appropriate ang paraan ng pagsagot. Sabi ko dito, church, bakit minsan nauwi sa away ang pag-share?
Kasi hindi nagpo-focus kay Jesus. Pinapayagan daw na pumasok ang mga usually divisive, religious, and highly emotional issues. Halimbawa, kinategorize ba? Kayo ba yung umaakyat sa bus at namimigay ng sobre? Di ba mga born again Christian yun? Kayo ba yung nagsusuot ng mahaba? Bawal ba sa inyo yung ganito, yung ganyan? Pag ba ako ay na-born again, hindi na ba ako pwedeng mag-inom? Kapag ba may tattoo, hindi na ba pwedeng tumayo sa unahan? Amen. So dapat hindi natin pinag-uusapan ng mga bagay na alam na natin yung sagot doon, na si Lord hindi nakatingin in our physical, nakatingin ang Lord sa ating mga puso. Amen. Remember, pag tayo nag-share ng gospel, ang dapat lang na maging goal natin ay maunawaan ng tao kung sino si Jesus, kung anong ginawa ni Jesus para sa Kanya, at tanggapin niya si Jesus at yung ginawa ni Jesus para sa Kanya. Stick to that. Hindi nagmagaling ka, alam mo na yung Old hanggang New Testament sa ulo mo. Talagang nilecture mo siya ng Genesis 1, Genesis 2, hanggang makarating ka na ng Revelation. Wala siyang natutunan. Na-amaze sa galing mo. Pero hindi mo siya na-lead sa ating Panginoon. Amen. Again, ang goal, ang bida, laging si Jesus. Amen. Pumalakpak nga ang bida si Jesus sa buhay niya. Amen. Huwag ninyong patulan yung mga topic na alam nyo ay pupuntahan ay gulo. Diba? Alam pa, diba, alam naman na napapunod naman natin yan, nag-aaway yung ganitong mga religion. So huwag tayong papatol doon. Kanino ka papanig? Sino ba yung mas tama? Diba? Yun ay mga tuksong tanong na kapag pinatulan mo, magigisa ka. Marami nagagalit sa mga born again Christians kasi hindi nagiging maganda ang pag-handle natin ng pagbabahagi ng gospel. When you are sharing Christ, do not be tied down to your script. In fact, dapat wala kang script. Kasi ikaw na mismo, yung iyong pagkatao, yun yung testimony po natin sa Panginoon. Diba? So dapat nakikita sa atin si Jesus Christ. Amen. Sabi ng Gawa 8:36-39, basahin natin. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Tenyo ha? At dumating sa isang lugar na may tubig. Tenyo wala pa sa atin, bigla nagkaroon ng tubig. Kaya sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Di ba pinag-uusapan lang kanina salvation? Pero biglang ngayon pinag-uusapan na nila ay baptism. Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka na buong puso. Hindi sinabi na, oh sige, meron ng tubig, itutubog kita ngayon. Kasi simba mo lang sa church ngayon, may tubig dito, ilulublob kita ngayon. Amen. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Siya yung nagsabi, di ba yung eunuch, pinatigil ng pinuno ang karubahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismohan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. Alam nyo, dito ang dami kong natutunan. Amen. And I believe na marami ring revelation sa atin. At kung may iba pang revelation sa inyo, i-share nyo din naman po sa akin. Amen. Kita nyo naman, una, nakarating yung usapan sa baptism. Siyempre, after salvation, ang sunod na pag-uusapan, baptism, kung naiintindihan niya na. At obviously, maganda yung kanilang kwentuhan, kaya naunawaan ng eunuch na ito ang kaligtasan. At alam niya na being saved, kailangan niya magpabaptize para ipakita yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Hindi yung requirement para makapunta ka ng heaven, di ba? Hindi po siya requirement. Pero gusto niya na-express ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Nakakakilabot ang dulo ng kwento. Di ba? Bumaba ang dalawa para magbautismo. Obviously, ginawa nila ay immersion. Ba't pa sila bumuha ng tubig kung bibisikan lang naman pala? Diba? So bumaba sila, nag-immerse. Lumublob sila dun sa tubig. Dito sa kwento, hindi malinaw kung pareho silang nilubog sa tubig or ang nilubog lang yung eunuch sa tubig. Pero ang malinaw dito, nung pag-ahon nila, kasama pa ba niya si Philip? Hindi. Nag-iisa na lang po yung eunuch. Amen. Nag-iisa na lang siya. At sabi dito, ginawang very dramatic ang kanyang experience kasi this guy, the Ethiopian eunuch, will bring Christianity to Ethiopia. Amen. Ibang bansa pong Ethiopia ha. Tandaan natin, pinag-uusapan natin nasa Jerusalem. Di ba? We're referring to Israel. Pero itong taong to from from Ethiopia. So ginawang ganun yung experience para
Pag nagpunta na yung eunuch na to, mag-share siya sa reyna, sa prinsesa, sa hari, sa mga katrabaho niya doon, mag-share na, may ganito nangyari. Amen. Amazing talaga ang ginawa ng Lord. Amen. At alam mo ba, nung after ako i-baptize ni Philip, hindi ko na uli nakita si Philip. Kung may one night stand, one day stand ang tawag, di ba? Hindi na naman sila uli nagpangita. Hindi ko alam kung nagpangita ba sila in the long run, pero hindi. Amen. Pero very dramatic yung experience na ito. At until now, pinag-aaralan natin, di ba? At ako naniniwala, may mga very dramatic experiences tayo nung tayo na born again. Di ba? Very dramatic, tulo ang luha, tulo ang uhog, di ba? Ang dami. Or nakapagsalita tayo ng speaking of tongues, yan yung talagang sabi, may Diyos pala talaga. Kasi sabi ko, bakit sila ano namang sinasabi nila? Gusto ko rin yung Lord. And then yun nga, yun naman yung experience ko na nung na-encounter natin ang Lord, nakapag-speaking of tongues tayo. So tayo have very dramatic experiences. Merong sumabog dito, andun na si Pastor, di ba? Pinuwento ni Pastor Mar, di ba? So very dramatic yung ating mga experiences na pwede natin laging ipatotoo sa ibang tao. Amen. Ito, ang dami rin na nakwento sa akin ni Pastor Lloyd na very dramatic experiences. Ginamit siya for different churches noon. Amen. Number 10. Labi na tayo matapos. Excited na silang kumain. It leads to great spiritual blessings for the recipient. Alam nyo, ako na-bless dito sa 10 na to kasi nakakalungkot. Minsan, ayoko mag-share ng gospel, gagastos. Ako pa yung magpapakain, ako pa yung mamamasahe para makapunta dito. Mag-a-adjust ako ng oras ko sa halip na may ganito akong gagawin, meron akong ganitong transaction, sayang yung kita. Pero dito, ibibless ka pa pala ng Lord. Ngayon tatanungin nyo, saan banda sa verse na binilis siya ng Lord? Aralin natin. Sabi dito, sa Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tingin nyo ba, kung ang Lord nga, hindi tayo kaibig-ibig, inibig tayo. Ngayon nakita ng Lord na iniibig pa natin ang Lord, tingin nyo ba, lalo tayo iibigin ng Lord? Diba, the more pa natin may experience yung Kanyang blessings, diba? Parang katulad ng mga magulang, diba kapag yung mga anak natin medyo nagtatap, sa mga academics nila, di ba, meron tayong mga surprise, may mga rewards na binibigay. So the more then, if we are sharing the gospel to others, nagkaroon ng himala. At ang ending ay rejoicing, kagalakan. Umuwi siyang sobrang galak na galak at tuwang-tuwa. Ganyan ang dapat na maging bunga sa tao kapag tayo nag-share ng gospel. Pag po ba tayo nag-share ng gospel, sumasaya po ba tayo? Sige, pumalakpak nga ang sumasaya. Amen. Namumulat siya sa mga bagay na dapat niyang gawin sa kanyang pananagutan, sa kanyang identity as symbolized by baptism. Dapat ding makakaranas siya ng maraming himala sa buhay dahil tama ang pagtuturo at tamang itinuturo sa kanya. At pagkatapos, ang magiging bunga nun ay hindi maipaliwanag na saya. Amen. Sabi ko dito, may mga tao talaga na tinawag ng Diyos para gumawa ng mga iaasay niya sa buhay. Di ba, we have different calling, we have different assignment. Pero naniniwala ako na ang soul winning, ang sharing the gospel, trabaho po natin yan lahat. At lahat tayo ay dapat na maging sensitive at obedient kung tayo ay tinatawag. Kung tayo ay tinatawag at agad na sumusunod, maraming pintuan ng karwahe ang bumubukas. Di ba, Philip was willing to share the gospel. E nalapasagan, biglang may dumating na karwahe, ang lapit-lapit sa kanya, then sabi ng Lord, eto ang sharean mo. Nahirapan po ba na mag-travel pa etong si Philip para ma-share niya ng gospel? Hindi. That's one blessing. Ano pa? Biglang nagkailog dyan. Diba? Lalo na, diba, yung mga dinadaanan naman nila, normally mga desert, tinignan ko nga sa mapa, nasa dulo, biglang nagkaroon ng tubig. Amen. That's another miracle. At biglang nagkakaroon ng mga himala. Nagkaroon ng yung teleportation bang tawag? Nag-teleport. Diba? Yung pupuntahan ni Philip dapat, amen, Azotus. Pero nasa Gaza siya ngayon. Nung sinerch ko, alam niyo kung gaano kalayo? It's about 30 miles, 48 kilometers from Calamba going to Manila. And during that time, ang travel naman ay kamelyo or, I don't know, kung naglalakad sila. Basta matagal ang biyahe. Nakatipid ng oras itong si Philip. Siguro nag-share lang naman siya ng gospel for about mga 3 hours or 2 hours.
Amen. Pero mas nakarating siya ng mas maaga sa kanyang pupuntahan. Amen. Di ba napakagandang blessing nun? Amen. Sabi dito sa Gawa 8:40, namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Amen. Mula roon, ipinangaral niya magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Caesarea. Amen. Kasi di ba going to Caesarea siya? Tinignan ko yung mapa, yung papunta ng Ethiopia, palayo. Kung baga siya, papunta dito. Amen. So sinundan niya pa rin yung kahit papalayo. Pero ang Lord, dinala pa rin siya ng mas malapit sa kanyang pupuntahan. Yun ang Azotos, na susunod yung Caesarea. Amen. Tuloy natin. Sabi dito, ano pong realization dito, church? Kung saan siya dapat pupunta, biglang nandoon na siya agad. Ano ibig sabihin nun? Parang wala ring oras na nawala sa kanya. So kapag tayo, church, ay nagbibigay ng oras sa Diyos, nagbibigay po ba tayo ng oras sa Diyos sa oras na ito? After the church, I know may projects kang gagawin, may gawain ka sa bahay, may gawain ka sa farm, may turo pa ako mamaya. Amen. Meron tayong online work, may mga business transactions tayo. Meron tayong date, I don't know, baka may nagde-date yung iba. Sinayang ba ng Lord ang oras mo ngayon? Hindi. Hindi sinayang yun ng Lord. Oras sa paglilingkod at sa pagsunod sa Kanya, mas no-organize ang buhay natin as mas lalo tayong maraming nagagawa. Kaya pala ganun. Di ba magtataka yung iba, paano nyo po nagagawa ang mga bagay na yan? Ang dami-dami nyo pong ginagawa. Nagagawa natin yan kasi inuuna natin ang Lord. Amen po ba? Put God first in everything that we do. And the rest will follow. Amen? Amen. When Philip appeared in Azotus at nakatipid siya sa oras at sa pagod, it was a bonus act and consideration for his obedience. So, minsan di mo lang nare-realize, in-extend bigla yung submission ng deadline. Patapos ka na. Nagkaroon ka na lang ng maraming time. Biglang nag-reset ng appointment yung clients mo, tapos naging 2 pa siya for next week. Diba? Hindi natin alam yung trabaho ng ating Panginoon sa ating buhay. So, to conclude, malapit na po tayong matapos. Musicians, tayo po iaawit sa Lord. Sabi ko dito, church, Christians, sabi mo ikaw yon, ayan, are to share the gospel. So, kailangan tayo mag-share ng gospel. Christians are to win souls. Isang dapat na ibig sabihin ng Kristiyano ay soul winner. Sabihin nga natin, I am a soul winner. Ayan. So, hindi naman kailangan na katulad namin natatayo ka sa unahan to preach the gospel. We have different ways in sharing the gospel. One verse will do, share what you have experienced, share kung ano napakinggan natin. Kaya sabi ng John 3:18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan ng hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ito ang ating karapatan, ang ating katungkulang gawin, ang ipamalita non-stop ang mabuting balita ng kaligtasan in a spirit-led time, spirit-led schedule, and spirit-led method. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo.